Hello guys! Isa na naman pong masarap at pampaganang pagkain ang i-share ko sa inyo. Pero bago ang lahat, intro po muna tayo. Hello guys! Welcome back to my channel. Maraming pong salamat sa lahat ng nakasupport sa aking channel. So, kung matatandaan nyo, ito po yung tanim kong mustasa. So, medyo hindi na po siya puno dahil yung iba po ay ginamit ko na, inilaw ko na po nung nagluto ako ng ilang beses ng sardinas. So, ito pong kinukuha ko ngayon ay mga natirang maliliit pa noong kinuha ko na yung malalaki. So, ngayon po ay kinuha ko na siya dahil gagawin ko naman po siyang burong mustasa. So, kumakain ba kayo noon ng mustasa? Masarap po yun. Lalo na sa mga sinaing na isda, mga tuyo, tsaka mga prito. Napakasarap ng paggana ho yun ng pagkain. Hindi lang po yun panlak sa sardinas, ginagawa din ho yung burong mustasa. So, sa Batangas ho ay uso yung burong mustasa. So, ayan, dilinisin po muna natin kasi baka may mga uod-uod, pero hindi po kung yan po ay may uod, yan po ay butas-butas ang dahon, pero ang gaganda po ng dahon, maliliit nga lamang pero magaganda ang dahon. Sayang naman kung pababayaan ko lamang, napakasarap po ng buro. So, yan ho ay naman ako sa aking ina noong nabubuhay pa. Dati na ako nagagawa niyan dito nung nakakabili ako ng mustasa dito. Ang lalaki ng dahon ng mustasa dito, pero masarap talaga yung mustasa sa atin. Kasi pag binuro ko yung mustasa dito, parang iba yung lasa, hindi siya masarap ang asim. Pero ito, masarap po yan kasi sa atin galing ang buto niyan. So, ayan, hugasan natin ng mabuti. Kasi may mga lupa-lupa yan. At saka, mas maganda na yung siguradong malinis. So, akala nyo lang yan ay marami, pero yan po ay konti. Konti lang po yan kasi yan po ay gagayatin. Pagkatapos ay lalamasin kasi aalisin natin yung katas para maalis yung pait. Yan po ay lalamasin pag naalis para alisin yung katas niya. Tapos yan po ay pag nalamas, konti na lang ang matitira niyan.
So, ayan, natapos ng gayatin. Lalagyan natin ng asin at saka natin lalamasin para po malis yung sabaw ng dahon. Para po malis yung alisin natin yung mapait. So, ayan na po, ilalagay natin sa garapon. Kung kayo gagamit po ng garapon na pagbuburuhan, mas maganda po yung ganyang babasagin kaysa po dun sa mga plastic. Ang plastic po parang lumalalim yung lasa sa sabaw. Kaya mas maganda po iyan.
Kasi yan po ay bababa rin natin ng hanggang 3 araw. Para siya hanggang sa siya ay umasim. Dati ang tubig na nilalagay ko po dyan ay hugas bigas. Pinaiinit ko yung hugas bigas, tapos lalagyan ko ng asin. Kaso ang hugas bigas po ay madaling mapanis. Kaya ang ginawa ko ay tubig, nagpainit ako ng tubig, tapos tinimplahan ko ng asin, tapos yan siya kong ibinabad, siya kong inilagay. So yan po ay hanggang 3 araw, hanggang sa siya ay umasim. So ganyan po ang paggagawa ng buro. Sarap po yan. Naku, pampagana ng pagkain. Hindi po yan nakakaumay. Kung kayo po ay may medyo nauumay, magkumain lang po kayo yan at hindi kayo mawawala yung umay niyo. Sarap po yan lalo sa tuyo at saka sa mga sinaing na tulingan. Yan po ang mga kamats niyan. Mga pritong isda. Pero sa karne, hindi masyado. Masarap yung mga isda. So, wag po ninyong bubuksan. Huwag niyong bubuksan palagi. Kung bubuksan niyo, sandali lang. Huwag niyong bubuksan ng matagal kasi papasukin niya ng hangin. Hindi masarap. So, after 3 days, bistahin niyo kung maasim na. Kung maasim na, okay na yan. So, hanggang dito na lang po at sana nagustuhan niyo ang aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtitiyaga niyong manood sa aking video at sana po ay nagustuhan niyo. Bye-bye!